Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Naging roller coaster ride ang game na to sa pagitan ng Meralco Bulls kontra sa kupunan ng Magnolia Hotshots. Ito na siguro ang pinakamagandang game ngayong season so far dito sa may Philippine Cup. Paano ko nasabing naging roller coaster ride ang game na to mga ropa? Dahil doon sa unang quarters mga ropa ay tinambakan ang kupunan ng Meralco Bulls, ang kupunan ng Magnolia Hotshots, at bigla ang humabol ang kupunan ng Magnolia Hotshots mga ropa kontra sa kupunan ng Meralco Bulls. At talagang naging dikdikan ang laban ng dalawang teams na to mga ropa. Walang gustong magpatalo, ang gagaling ng players nila. At doon sa huli mga ropa, nagpalitan ng bomba ang dalawang teams na to, na kung saan mga ropa ang mga 3-pointers na to ni Xavier Lucero ang nagpalamang sa Magnolia Hotshots doon sa mga huling segundo ng laro. Yun nga lang mga ropa, sobrang lupit ni CJ Cancino dahil sa tirang to mga ropa na ang bumabantay pa sa kanya dyan ay si Xavier Lucero na tumira ng 3-pointer. Pinanis niya dito si Xavier Lucero mga ropa para bigyang kalamangan ng Meralco Bulls doon sa huling segundo ng laro, at eventually mga ropa, tendency outcome nito, nanalo ang kupunan ng Meralco Bulls dito sa game na to. Pero sabi ko nga mga ropa, napakaganda nitong game na to. Parehong malakas ang dalawang kupunan, pareho silang nag-never say die dito sa game na to mga ropa. Ngayon mga ropa, isa-isahin at may natin ang mga diskarteng ginamit ng dalawang teams na to dito sa game na to. Ito ang pinakamagandang game ngayong season mga ropa. So far, ito ang game analysis at breakdown. Meralco Bulls versus kupunan ng Magnolia Hotshots. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito sa may first quarter, natambakan nga dito ang kupunan ng Magnolia Hotshots, and tignan natin ang mga plays na ginamit dito ng Meralco Bulls. Usually mga ropa, karamihan sa mga possession ng Meralco Bulls, pick and roll gameplay ang ginamit nila pantambak against sa kupunan ng Magnolia Hotshots. Katulad nga nito mga ropa, si Chris Banquero naghahawak ng bola dito, nag-set ng screen dito si Brandon Bates mga ropa, at agaran ng pinasa ni Chris Banquero yung bola papunta kay Bates, at sinolo na ni Bates dito ang depensa ni James Laput. Nagkaroon ng easy 2 points dyan ang kupunan ng Meralco Bulls. Basket is good. Samantala mga ropa, Magnolia Hotshots naman ay nakuha ang kanilang unang puntos dito. Tintes ang tirada dito ni Javi Gomez del Año mga ropa, pero nakuha naman ni James Laput ang bola, at naiwan dito ni Javi yung kanyang defender niya. Nag-miss tulang cut yan mga ropa, kaya nagkaroon siya ng easy 2 points. At sabi ko nga mga ropa, puro pick and roll gameplays ang ginawa ng Meralco Bulls. Dito naman mga ropa, si Bong Quinto mayroon ng bola, and again mga ropa, nag-set ng screen dito ay si Brandon Bates. Na-attract naman dito ni Bong Quinto yung mga defenders mga ropa, at ang gandang cut ang ginawa ni Brandon Bates papunta doon sa mid-paint. Actually mga ropa, walang nakapansin dyan kay Brandon Bates, kaya walang nag-box out at walang dumepensa dyan. At magandang pasa din naman ang ginawa ni Bong Quinto. Kaya another easy 2 points na nagawa ng pick and roll gameplay na yan ang kupunan ng Meralco Bulls. Samantala mga ropa, bumawi naman ang kupunan ng Magnolia Hotshots dito sa may transition 3-pointer ni Javi Gomez del Año. Basket is good. At sa pangatlong sunod na pagkakataon mga ropa, another pick and roll gameplay ulit ang ginawa dito ng Meralco Bulls. Again mga ropa, Chris Banquero ang nagmamando ng bola dito. Na-attract niya naman yung dalawang defenders dyan mga ropa, and good cut ulit, good roll ang ginawa dito ni Brandon Bates. Magandang screen din na sinet dyan ni Cliff Hodge mga ropa para hindi tuloy ang makapag-close out sa recover sa depensa ang kupunan ng Magnolia Hotshots. Nakahabol pa nga dito yung isang defender para sa may close out mga ropa, yun nga lang huli na ang lahat. Nakakuha na ng 2 points dyan si Brandon Bates. Tatlong magkakasunod na pick and roll gameplays ang ginawa dyan ng Meralco Bulls. At after pa nito mga ropa, ang land ng cut pa ang ginawa dito ni Cliff Hodge dito sa may gitna. Easy 2 points yan para sa Meralco, at sa pagkakataon na to mga ropa, nakakuha din ng 2 points si Aaron Black. At after pa nito mga ropa, nag-set pa ng malupit na ball screen nito ang Meralco Bulls sa may ibabaw para magkaroon ng enough space, enough separation si Aaron Black dito sa may top of the key 3-pointer. Kaya agaran na tambakan ang kupunan ng Magnolia Hotshots dito pa lamang sa may first quarter, 18-5 ang score. At sa pagkakataon na to mga ropa, nakakuha ulit ng score dito ang Magnolia Hotshots. Pick and roll gameplay din ang ginamit dito ni Mark Baroka papunta kay Ian Sangalang na nagresulta sa 2 points. Basket is good. Magandang balasa naman ang bola ang ginawa dito ng Meralco Bulls mga ropa, at dahil dyan sa magandang balasa na yan, nagkaroon sila ng easy 2 points again. Natapos ang first quarter na to sa score na 20-7. Tambako agad dito ang Magnolia Hotshots. 7 points lang yung score nila sa may first quarter. Pagbubukas pa ng second quarter mga ropa, agaran nakakuha dito ng right side corner 3-pointer ang Meralco Bulls. Kaya pagbubukas ng second quarter mga ropa, 25-7 kaagad ang score. Buti na lamang mga ropa, pick and roll gameplay ulit ang ginawa dito ni Mark Baroka at Ian Sangalang mga ropa. Diyan sa pick and roll gameplay na yan, nagkaroon ng easy 2 points dito si Ian Sangalang. At another easy 2 points na nagawa dito ng kupunan ng Magnolia Hotshots mga ropa, yun nga lang, nagkaroon ng mid-range jumper dito si Chris Newsome. At dito sa mga possessions na to mga ropa, kahit pa paano matatapyasan na ng Magnolia Hotshots ang lamang dito ng Meralco Bulls. Nakakuha ng 2 points dito ang kupunan ng Meralco Bulls mga ropa, pero nagkaroon din ng magandang cut dito si Russell Escoto papunta doon sa may gitna mga ropa, at after nyan, nabigyan pa dito sa may 3-point area si Russell Escoto, kaya back-to-back points sa kanyang ginawa dito mga ropa, at kahit pa paano, naging 31-20 ang score. 11 points na lang alamang dito ng Meralco Bulls. At dito na mga ropa, dito na sa may third quarter, dito na talaga nabuhayan ng dugo ang kupunan ng Magnolia Hotshots. Sa tangnanguna sa kanila dito mga ropa ay walang iba kundi si Jerome Lastimosa. Umatake dito si Jerome Lastimosa
Lastimosa mga ropa. At tong atake na to ay nag-end up sa may 3-point area mga ropa. Basket is good ang unang attempt dyan ni Jerome Lastimosa. Easy money. At hindi pa dyan natatapos yan mga ropa dahil another attack na naman ang ginawa dito ni Jerome Lastimosa. Sabay step back 3-pointer mga ropa. Same spot, same result. Again mga ropa, basket is good para kay Jerome Lastimosa. At dahil nga sunod-sunod na puntos dito ang ginawa ng kupunan ng Magnolia Hotshots, hindi pa yan dyan natapos mga ropa dahil nagkaroon pa ng puntos dito si James Laput sa may baseline, easy 2 points. At dahil dyan sa puntos na ni James Laput mga ropa, agaran nakahabol dito ang Magnolia Hotshots, all 35 ang score. Yun nga lang, wake up call na to para sa Meralco Bulls dahil nga nakahabol na dyan ang kupunan ng Magnolia Hotshots. Si Chris Banquero mga ropa nakakuha ng magandang teardrops dito is 2 points. At ang hero dito sa game na to si CJ Cancino ay umatake dito against the depensa ng kupunan ng Magnolia Hotshots. Good penetration yan mga ropa na nagresulta sa 2 points, basket is good. At si Bong Quinto mga ropa nagkaroon ng isolation play dito, 1-on-1 lang nang ibabaw dyan ng opensa ni Bong Quinto. Kaya again mga ropa naging 42-35 ang score, lumobo ulit sa 7 points ang hinahabol dito ng Magnolia Hotshots. Nakakuha naman ng 2 points dito si Russell Escoto mga ropa, binasag niya ang katahimikan dyan ng Magnolia, pero still mga ropa si CJ Cancino, another good penetration na naman ang ginawa dito sa defense ng Magnolia. Okay mga ropa, sumagot dito si Jerome Lastimosa ng kanyang good penetration din, 2 points din ang kanya napuntar dyan, pero still 48-40 pa rin ang score dito, lamang pa din ang Meralco. Gumamit naman ng slip screen dito ang Magnolia Hotshots sa may 3-point area mga ropa, at dahil niya sa slip screen na yan, nagkaroon enough space, enough separation dito si Mark Baroka. Ang lakas din ng loob talaga ni Mark Baroka mga ropa, pumasok ang 3-pointer na yan, basket is good, at after pa nito nabigyan pa niya ng magandang pwesto dito. At magandang pasa si Russell Escoto, ng tendency out niya mga ropa, nagkaroon siya ng teardrops dyan, easy 2 points, no problem. At after pa nito mga ropa, nagkaroon pa ng good drive dito si Mark Baroka, may enough close out, enough resistance naman dyan ng Meralco Bulls, kaya nagmintes ng tirada dito ni Mark Baroka, pero nakuha pa rin niya yung rebound at nakuha pa ang second chance points, easy money. At dito sa may transition mga ropa, ang gandang pasa ang ginawa ni Poli papunta kay Rob De La Rosa, saktong-sakto yan mga ropa, easy 2 points para kay Rob. At sa pagkakataon na to mga ropa, naging 53-51 ang score, 2 points na lang alamang dito ng Meralco Bulls. At dito sa possession na to ng kupunan ng Meralco Bulls mga ropa, good breakdown at pagdibag sa depensa ang ginawa dito ng Meralco Bulls against sa kupunan ng Magnolia Hotshots. Nakapwesto dito si Bong Quinto mga ropa, binigay yan ni CJ Cancino. At tingnan natin ang depensa ang ginagawa dito ni Aris Junicio mga ropa, binabantayan niya dito si Bong Quinto mga ropa kasi possible na baka umatake yan dito sa may left side. Nakasune siya dyan mga ropa against kay Bong Quinto, pero napansin na ni Bong Quinto mga ropa, agaran niyang binalik yung bola kay CJ Cancino na nagkaroon kaga ng enough space, enough separation dyan dahil nga nakaalalay dito si Aris Junicio against kay Bong Quinto na nagresulta sa may top of the key 3-pointer dito ni CJ Cancino, basket is good. Natapal naman ang attempt dito ni Poli mga ropa, pero again nakuha niya pa rin ang bola dyan at eventually nag-end up pa to sa alley-oop play papunta kay Russell Escoto. Samantala agaran naman sumagot dyan si Aaron Black ng kanyang puntos dito, awkward shot to mga ropa, pero still naipasok yan ni Aaron Black. At sa pagkakataon na to mga ropa, nagmintes sa Magnolia Hotshots since may top of the key 3-pointer, pero grabe ang power rebound na ginawa dito ni Xavier Lucero at power putback yan mga ropa, nakakuha na ng puntos dyan si Xavier Lucero, may kasama pa yung foul. Yun nga lang mga ropa, si CJ Cancino, good penetration to at good move ang ginawa dito ni CJ Cancino, at dahil dyan sa good move na yan mga ropa, nagkaroon siya ng easy 2 points. Grabe ang ginawang move dito ni CJ Cancino. CJ Cancino is in his bag, pero agaran din naman sumagot dyan si Jerome Lastimosa mga ropa, ang gandang move din ang ginawa dito ni Jerome Lastimosa, sagutan sila ng maganda at astig na move dito ni CJ Cancino. Pero still mga ropa, ang score pa din dito 65-57 sa may third quarter, 8 points pa rin ang lamang dito ng Meralco Bulls. At sa pagkakataon na to mga ropa, good defense ang ginawa dito ng Meralco Bulls, at sa good defense na to mga ropa, nagkaroon ng fast break dito ang kupunan ng Magnolia Hotshots mga ropa, at second chance points ang ginawa dito ni Xavier Lucero. At heto din mga ropa, dito na nag-take over ang isang Jerome Lastimosa mga ropa, nakakuha siya dyan ng 2 points para tuluyang tapyasan pa ang kalamangan ng Meralco Bulls. Sa senaryo na to mga ropa, 65-62 na ang score, crunch time na to mga ropa, wala nang 5 minuto ang natitira dito sa may game. At ang nangyari dito mga ropa, pumunta ang kupunan ng Meralco Bulls dito kay Cliff Hodge mga ropa, at ang defense ang ginamit dito ng kupunan ng Magnolia Hotshots sa man-to-man defense. Mapapansin natin 1-on-1 lang yan, walang help defense lumating dito against kay Cliff Hodge, kaya sinolo niya ang pagkakataon na to mga ropa. At ang tendency outcome nito, nakakuha ng 2 points dyan si Cliff Hodge, siya napakahirap na tira na yan. Good defense na ginawa dyan ng kupunan ng Magnolia Hotshots mga ropa, pero still naipasok pa rin ni Cliff Hodge ang tira dyan sa may paint. At ito pa mga ropa, same play ulit ang ginawa dito ng Meralco Bulls, pero this time naman mga ropa, si Bong Quinto naman ang pinaposte nila dito sa may mid-range. At sa pagkakataon na to mga ropa, again same defense ulit ang in-apply dito ng Magnolia Hotshots, man-to-man defense mga ropa, walang help defense, solo ulit yan ni Bong Quinto mga ropa, at ang resulta nito again ganun ulit mga ropa, nakapagpundar na naman ng 2
2 points dyan ang kupunan ng Meralco Bolts. Kung kahit sa pagkakataon na to mga ropa, naging 69-66 ang score, isang minuto mahigit ang natitira dito sa may game. At nakakuha pa ng 2 points dito sa Aaron Black mga ropa, iniwanan niya ang depensa dito ni Paulie. Kung kahit ang naging score dito 71-66 dito sa may crucial time ng 4th quarter. Ngayon mga ropa, possession dito ng Magnolia Hotshots. Pero Lastimosa may hawak ng bola dito mga ropa at sumubok sumundot dyan yung primary defender naman dito ni Xavier Lucero. Sumubok siyang humelp dyan mga ropa, pero yun ang pagkakamali niya dahil agaran na bigay naman ni Jerome Lastimosa ang bola papunta kay Xavier Lucero na naging open dito mga ropa dahil sa pagsundot ng kanyang primary defender against kay Jerome Lastimosa. At crucial to mga ropa, clutch shot para kay Xavier Lucero. Pumasok yung 3-pointer na ni Xavier Lucero mga ropa para tapyasan sa dalawa ang kalamangan ng Meralco Bolts. And again mga ropa, Jerome Lastimosa ulit, good penetration ang ginawa dito against sa depensa ng Meralco Bolts. At sa good penetration yan mga ropa, nahanap niya ulit dito si Xavier Lucero sa may 3-point area. May sumubok lumoso dyan para sa Meralco Bolts mga ropa, pero pineke lang ni Xavier Lucero ang kanyang first attempt. And then yung second attempt mga ropa, eto na yung pinul the trigger niya na. And again mga ropa, back to back clutch shots, back to back crucial shots ang ginawa dito ni Xavier Lucero mga ropa. 3-pointer basket is good. Kung kahit sa pagkakataon na to, wala ng isang minuto ang natitira dito sa may game, biglaan pang lumamang dito ang kupunan ng Magnolia Hotshots. 72-71 ang score. Pero heto na nga mga ropa, sinabi ko nga, naging roller coaster ride itong game na to sa pagitan ng Meralco Bolts kontra sa Magnolia Hotshots. This time naman mga ropa, ang hero na si CJ Cancino may hawak ng bola. 1-on-1 lang to mga ropa. Again, walang help defense dito ang kupunan ng Magnolia Hotshots. Ang bumabantay naman dito kay CJ Cancino mga ropa ay si Xavier Lucero na isang great defender. Yun nga lang mga ropa, iniskoran dito ni CJ Cancino ang depensa ni Xavier Lucero. Clutch shot din to mga ropa para bigyan kalamangan ang kupunan ng Meralco Bolts dito sa may 4th quarter. At eventually mga ropa, naging tendency outcome nito. Nakatira naman si Jerome Lastimosa ng winning shot pero hindi pumasok yun. Natapos ang game panalo ang kupunan ng Meralco Bolts against sa kupunan ng Magnolia Hotshots. What an intense game to mga ropa. Halos hindi magpatalo talaga ang dalawang kupunan na to. Ito yung game na masasabi natin na lahat tayo ay panalo, lahat ng manonood ay panalo. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng dalawang teams na to? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.